record. Okay, so actually, bear with me dahil bago lang ako, no? Uh, I hope nakikita nyo, I don't even know how to stop it if ever. Pero okay, so let's talk about the stock market. Workplace. Okay, so now nakikita nyo is ABS-CBN, no? Let me get back to that. Sa ABS. Hindi, ito na yun. Since I'm analyzing it, I might as well share it with you. Alam mo naman, may sideline pa ako, financial analyst. So as you can see now, ABS-CBN is now selling at 720. Umakyat siya ng 2 piso. In percentage-wise, pasensya nyo na yung buko, hindi pa ako nag-supply, I just woke up. Umakyat siya ng 42.29%. Nag-open siya ng previous closing niya kahapon was 506, 5 pesos and 6 centavos. And now, umakyat ng 2 piso. Diba? At makita niyo yung volume, laki 67 million. Actually, one of the top 10 siya. Most active. 9 million shares, no? As you can see, let's go to historical data. Historical data meaning to say, ano yung mga previous trading niya? Okay, you can access this at pse.com.ph, okay? Or you can go with Edge. Kasi mas gusto ko to pse.com, mas friendly siya. Unlike sa Edge, medyo technical. Okay? Although Edge will give you a lot about dividends, about company disclosures, reorganization of the company, of the corporation, so yun yung blah, 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 blah. So you can see here, January 7, biglang umakyat yung volume niya at yung value. Sa bagay, yung value maliit, manipis yan. At 6 million. Kahapon, no? Kahapon pa lang, umakyat na siya ng how many percent is this asshole? Nag-open siya ng 420, nag-close siya at 506. So, kumita siya ng 20%. Meaning to say, meron ng niluluto kahapon na meron ng bumibili. Kumbaga, may insider information na. Okay? Ito yung tinatawag nating insider information. Hindi ko sinasabing nag-a-accuse ako ng insider information, but let's face it, bakit biglang aakyat yan? Timo yung mga last trading. January 6, 234,000 lang ang bumili. January 3, 190,000. Yung presyo niya, 411, 398, 392. Umakyat sa 420, 273,000. See? Nakita niyo yung volume? Importante yung volume of trade, no? See? May 68,000 lang nga dito at 425. So, kumbaga, hirap na siya sa 430. Okay, 440. Okay? Bigla, all of a sudden, biglang boom. Umakyat siya dito, nag 6 million. Pag tumaas bigla yung trading, then today, if we will go back, no? Today, bagal rin. Alam mo, bilis yung speed ko, but my computer is slow. I think my computer is the one may problem. But ako napunta sa Edge. Okay. So as you can see, ABS now is one of the top traded at 65 million. So bumaba na siya. Medyo bumawi. No? So ipag-click ko to, let's go back to the stocks again.
Bagal, no? You know what? I really need a new computer. Uh, Baka may gusto magregalo. Ibibigay ko yung kaluluwa ko. Anyway, 7:10. So may makikita ka rito, high trade for the day. So meaning, umakyat siya today ng 7.46. At bumaksak siya, pinakabababa niya is 6 pesos. From 5.06. Ibig sabihin, bigla siyang from 5 pesos, nung nag-open yung market, boom! 6 pesos agad. Kumita na kagad siya ng 20%. So, tingin nyo may normal trading na ganon? Wala. Ibig sabihin, may nakarinig ng plano ng ABS-CBN which will be feasible. Siyempre, may mga sekretary yan, may mga tauhan yan, may insider director yan. Di ba? Siyempre, yung mga board of directors, sila magde-decide. Ano ba naman yung timbrihan ko, yung kumari ko, o yung asawa ko, hoy, bili ka ng ABS-CBN, tataas yan bukas. Di ba? Pero si kumare, knowing, alam niya na wala naman masyadong pera yan. So, okay lang yon. Kasi ang mahirap, pag biglang may bumili na billion shares, doon sila masisita ni PSE, ng Philippine Stock Exchange. Mari-red flag sila doon. Okay? Pero pag si kumare o si kumpare ang bumili na maliliit lang, 10,000 shares, 10,000 is only 70,000, no? 20,000 shares, 100,000, okay lang yan. Hindi ka mare-red flag ni Stock Exchange. Now, in-example ko sa ABS-CBN because here's a perfect example ng mga nalaos na stocks na kailang binabantayan nyo. Okay? Now, meaning nalaos siya pero buhay pa siya. Diba? May mga nalaos na hindi na nabuhay like Bangko Pilipino. Imposible abangan pa si Bangko Pilipino. Diba? Warak na yon. Hindi na makakabangon yon. Dahil sa laki ng utang nila, bankruptcy proceedings, and then yung issuance depository, so wala na talaga. Samantala sa ABS-CBN, as you can see here, may PE ratio pa siya, pero negative lang nga. Meaning to say, lugi siya. Okay? What does it mean, para ma-educate ko kayo, no? What is PE ratio? PE ratio is the price slash equity ratio. Okay? Earnings, sorry, not equity. Price earnings ratio. So meaning to say, ano pinaka-perfect na PE? Okay. Ang pinaka-healthy na price earning ratio is 1. Meaning to say, pag yan nag-1, ito. Ibig sabihin, yung presyo ni ABS-CBN, 7 pesos, ang kinikita niya for the last year, 2024, 7 pesos din. Do you get it? 7 pesos ang kinita, 7 pesos ang price ng share niya. So, 1 yon. 7 divided by 7 is 1. Example, ang presyo niya 7 pesos. Kinita niya lang 350. Okay? So, 7 divided by 350, magiging PE ratio niya is, hindi natutulog yung ano ko, wala pala ako sa screen, is 2 times 2. So, dito, palagay mo na ito negative 2. Ibig sabihin, ang kita niya negative per share. Ang kita niya last year was negative 350. Lugi siya ng 350. Kaya, ngayon, ito, umakyat to, so minus 2. Minus 2. Okay? Ngayon, kung lugi ngayon, yun yung lugi. Ngayon, palagay mo na umakyat siya. 7 pesos, ito, true good to be true. Ang presyo niya, 7 pesos per share, pero kinita niya 14 pesos. Which is impossible. Kung kinita mo 14 pesos, di dinagsa na to. Binili na to. Ako mismo bibili dyan. Pang-ina, di ba? So, yon. So, magiging price ratio niya is 7 divided by 14.
di ba? Is magiging 0.5, which is below 1%. So kung below 1%, 1%, below 1 yan, below 1, ibig sabihin, yung kinita niya mas malaki sa stock niya. Nakuha niyo na. Okay. So very important to kung mamimili ka ng stocks. Titignan mo tong PE ratio at titignan mo rin yung 52-week high, 52-week low. Bakit? Ngayon, nag-52-week high siya, 815 pesos. Ngayon, nasa 710. Bibili ka o hindi? Diba? Palagay mo na normal trading hindi siya biglang gumanon Pag biglang gumanon, may something. May kwento yan. May kwento yan na hindi natin alam. Malay mo, nakipag-merge sila kay Bilyar sa Channel 2 as partnership. And with this administration, tumatameme naman sa ABS-CBN, malamang payagan na to. With the congressman na Quadcom, kasi ginagawa nila yata, parang gusto nila approvean to bago mag-eleksyon. Habang hawak nila yung Congress. Okay? Nag-politics na naman ako. Nag-assumption na naman ako. So habang hawak nila ang pwesto hanggang June 1, diba? July 1, lahat ng batas na gagawin nila pabor sa kanila. Maaring ito, maaring mag-martial law, mamaya didiscuss ko yung vlog sa martial law. Ano ang constitution at condition para si Presidente makadeclare na martial law? Okay, iba yun. So, yan. Or, pwede lang i-dissolve yung government and turn into a parliamentary form. And then si Tamba ang magiging prime minister. Okay? Let's erase politics for now. Let's focus here. So now, kung normal trading to, yung kunyari yung umakyat sa dahan-dahan hindi yung biglang may umakyat. Hindi ko na to bibilhin. Bakit? Malapit na siya sa 52-week high. Ang malamang, ang tendency nito, bumaksak pa siya dito. Or babaksak sa 5. Magko-correct yan. Lalo na pag bumaksak ang Dow Jones. Although, okay, kasi dapat alam nyo sa stocks, alam nyo lahat yung kwento ako, matagal na ako nasa stocks. Alam ko na yung kwento niyan. Alam ko na yung nangyari. Alam ko na yung nangyari crisis. Alam ko na yung ganito. So, medyo, kumbaga, may wido na ako sa stocks. Alam ko na yung, may tendency umakyat. Ito may tendency bumaksak. So, bawing-bawi na ako. So, pero hindi naman ako pwedeng, ito yung pagkakitaan ko. Bakit? There are times the market is dull. Minsan 1 year yan, dull. Meaning to say, walang ganun, walang spike. Pag walang spike, paano ka tutubo? Matatrap lang yung pera mo dyan. Unless, meron sila, bumibili ka ng preferred shares na may dividendo. Bibili ka ng PLDT. Ang PLDT, nagdidibidendo yan ng 45 pesos per annum. Alam ko 7%. Anyway, let's discuss it later. So unless you invest in blue chips or San Miguel Corporation preferred shares na kumikita ng 6% to 7%, or Century Properties PB na binili ko na nagbibigay ng 7 pesos per annum sa 100 pesos. So na share sila. So ibig sabihin, kumikita ka ng 7% na hindi makikitain sa bangko. Okay? Saka preferred shares, hindi bumabaksak yan kahit mag-end of the world. Okay? Kasi bakit? Sila yung unang babayaran pag nalugi corporation Kaya nga preferred. Kung malugi, nag-accounting kayo, di ba? Nag-accounting ba kayo? O bumagsak kayo sa accounting? Ano difference ng preferred shares sa common shares? Okay, ang advantage ng preferred shares, kung malugi kumpanya, nag-insolvent, bankrupt, ang unang babayaran is the preferred shareholders. Bago yung common. Yung common, tinatira ka na lang. Okay? Kaya, ang preferred shares hindi nalulugi.
Kahit gumanong-ganon yung market, magrevolusyon si Honasan, magrevolusyon si Trillanes Bacling, hindi babaksak ang stocks. Okay? Now, preferred shares. Okay, now let's go back. Now, let's talk about the life cycle of the stocks. Okay, now, ang ABS-CBN, historically high niya. Nag-50 pa yan. 50 pesos. Hindi nag-stock dividend yan, ha? Simula nag-50 pesos yan o 45, no? So, umabot pa yan ng 40, to be sure, between 40 to 50. Okay? Ang low niya, ayan, no? 3 pesos. Dapat, alam mo, dapat doon ko pa binibili ito. Noong nag-low yan, gusto ko nang bilihin. Kasi alam ko may tendency to sa ABS. Magaling naman sila talagang gumawa ng content. Kahit pro-GMA ako. Okay? Magaling silang gumawa ng content. No? Yung mga Lavender Fields, magagaling silang gumawa. Yung pelikula nila na Rewind, na kumita ng bilyon-bilyon. Tapos yung kumita na naman ng Star Cinema, yung kay Alden, Hello Goodbye something, you know. Magaling sila gumawa. So now, although, kaya sila nalulugi kasi nga yung ano nila, yung corporate structure nila before na malaki silang empleyado, malaki maintenance, although sinasara na nila yung mga substation, nag-lay off sila ng katakot-takot ng mga talents para lang bumaba yung cost. But now they're doing well with YouTube, they're doing well with TFC, social media. Forget the fucking hindi na makakabangon yan, television. Yung mga media na yan, yung mga, of course, the prime television still, that's a different topic we need to discuss. Kasi sa ibang bansa, pinapanood pa rin ang television. You go to Thailand, ang daming channel. Okay? At Korea, ang daming channel. US, pinapanood pa rin yung TV. Dito na lang sa Pilipinas hindi pinapanood. Bakit? Alam mo, kawalan talaga ni GMA din na nawala si ABS. Kasi number one, nawawala yung fight, nawawala yung bruha na away, pagalingan, laban. So yung mga tao, putang na GMA, anong yan, basura na lahat gagawin yan. Di ba? Totoo naman, naging basura na lahat ng ginagawa ng GMA. Kasi walang kompetisyon. Ano mo yan? Common sense naman yan. You know, competition will bring quality, will bring competitiveness, will bring good providing of services, will bring makikinabang taong bayan. Okay? So, let's talk about the life cycle. Let's go back. Sandali lang to, no? So, 50 plus yung high niyan. Actually, I traded ABS several times. Kumita naman ako dyan. No? Naging palabigasan ko to. Never ako natalo dito sa ABS. Sa CBN, no? Like I said, kumikita ako pag yung market gumaganon-ganon. Pero pag flat yan, hindi ako nagtitrade. I didn't trade for the what? For the longest. Almost 1 year na. Nagtataka nga yung stockbroker ko, sabi niya, bakit di ka na, bigla ka na buhay. Nung bumabaksak yun dito, nasa luko sa 116. Okay? Ngayon, nandito, magkano na? 2 pesos na. Alam mo, ano yan eh? What do you call this? You need to do your homework and then, widowing of the financial trader. Now, as you can see, the Philippine market now, umexita dyan yung foreign market. Walang-wala niya, kaya yung volume niyan baksak. Yung volume niyan baksak kasi nag-out na yung mga foreign stocks. Okay? Foreign, investors. Okay? Bakit? Hindi mo masisi. Ano ang certainty ng gobyerno to? Di ba? So, yon. And then, so let's go back here. Ano yung mga stocks na
So, ito umakyat, di ba? Ito importante ito, makinig kayo. Umakyat. From 5 piso, naging 7 piso na ngayon. Correct? Okay. Now, may tendency pa ba ito umakyat? Meron. Kasi ang original price niyan is nag-averaging niya ng 30 pesos. Katulad na nangyayari kay Dito. Si Dito, maraming nakabili ng 10 piso. Hanggang bumaba ng piso. Ngayon, si Dito na sa 2 piso. May tendency para umakyat? Yes. Malamang na malamang. 7 piso, pwede yan. And then, with the infrastructure, because you also need to know what's happening inside the corporation. No? Si Dito kasi, nagpalit ng CEO. Pinalit nila yung magaling. Yung nagbuhay sa... Yung si Uy. In-interview yan ni Chinkitan magaling yan. Nati-turn around niya yung kumpanya. So, si Dito, kulang lang talaga sa marketing. Of course, sa pera. Pero nag-issue na sila ng mga bonds for, katulad ni Century, nag-issue siya ng bonds to recover na 3 billion bonds para may interest yun na 7% per annum. May time frame yan. Hindi lang naman yun na mga nag-i-issue. Kahit si San Miguel nag-i-issue ng bonds. Si PLDT nag-i-issue ng bonds. All the big corporations are issuing bonds. Meaning, ginagamit nila yung pera nyo. Okay? Hindi nila pera. Ginagamit nila para mapalago nila yung mga negosyo nila. So, yun ang, kaya may bonds. Hindi naman lock-in yan. Pwede mo naman ibenta sa stock market kung listed yung bonds niya. Pero may mga bonds na hindi listed sa stock market. Trap ka doon. Kailangan, pag sinabi 3 years yon na ino-offer sa akin, yun, Security Bank, Bank of Commerce, pakita ko sa inyo later on yung mga ganon. In another vlog, no? So, kung meron kayong pera na tutulog dyan, invest nyo sa preferred shares and bonds. Okay? Mas malaki ang kitaan dyan. Mag-aabang ka na lang. Okay? Kung may 10 million ka, palagay mo na 6%. 10 million times. Gusto ko lang makorek, pero alam ko ang computation. So, kikita ka na ng 700,000. Okay? Divided by 12, meron kang 58,000 na income. Na fix. So, imbis na bumili ka ng kondo na hindi mo alam kung mapapaupahan mo o hindi, na worth 10 million, puta na guys, mag-bonds ka na lang. Mag-preferred shares ka na lang. PLDT, San Miguel, Petron, ang lalakas magbigay niyan. Hindi naman malulugi yan, lalo San Miguel. Okay, I will discuss it. Let's do this again. Papakita ko sa inyo yung magkano yung mga rate ng San Miguel para ma-educate kayo. Kasi a lot of Filipinos are not financially educated. Pag nakapera sila, gusto nila magtayo ng tindahan. Gusto nila magtayo ng water station. Gusto nila magtayo ng laundry shop. Gusto nila magtayo ng karinderya. You know, Diyos ko po, kung kayang gawin lahat ng iba yan, huwag nyo nang gawin. Kasi gagayahin lang kayo, you know, at ang tanong, kung magninegosyo kayo, ang tatanungin nyo lang, may yumaman na ba sa water refilling station na naging bilyonaryo? Tell me. Except na Wasa. You know what? Yung Manila Water Works, whatever. Kasi naman, binili nila sa gobyerno. Yung franchise na yon, nakikita sila ng bilyon-bilyon. Na yung tubig naman libre, pero biniyaran na sa gobyerno para, hoy, akin na lang yan para masingil ko si Juan de la Cruz buwan-buwan sa bawat gamit niya ng tubig. Pero I promise, gagandahan ko yung mga tubo. Siyempre, dapat ganda mo yung tubo. Kung hindi, malulugi ka. Oh my gosh. Nakita niyo na kung parte yung pinaglulo ko ng mga korporasyon? I will discuss it more. Kung paano kayo ginagago at niloloko ng mga big corporations at kinakwartahan kayo. Actually, all of you are almost a slave
We are a slave of these freaking corporations. Dapat tayo nakikinabang sa kanila. Dapat tayo yung ganito, pinaglaruan natin stock sila para tayo yung kumikita. Di ba? Hindi parati tayo na lang nagbabayad. Kuryente, tubig, wifi. Di ba? Buwan-buwan yan. Nagko-contribute ka. Sa mga big corporation, ano yung binibili mo? Binibili mo yung, supermarket, sabon, corporation yan. Di ba? Ano pa binibili mo? Sabon. Corporation na naman yung, yan. Kaya, you buy, ito advice ko kayo, na iba na naman tayong topic. Bilhin nyo yung mga produkto ng yung mga Aita Negrito at yung mga maliliit na seller. Huwag kayong bibili sa mga supermarket, mga big corporation. Payamanin nyo yung mga mahihirap. Po talaga, huwag nyo natawaran. Kung bumibili kayo ng banana Q, isaw, or mahihirap yan. Huwag nyo natawaran. You patronize them. Kasi bumibili ba kayo sa mga food chain? Diba? Mga Jollibee, mga McDonald's, mga ganito, mga inasal. Bilyonaryo na yung mga yan. They don't need money anymore. Kainan nyo yung mga karinderya maliliit. Para yumaman sila. If you wanna help the poor, then do that. Okay? You patronize these small people. Yung nagbibenta ng mga basahan, nagbibenta ng mga sampagita, bilihan nyo. Hindi naman namamalimos yan eh. Di ba? Palagay mo na sindikato eh. At least kumikita yung bata. Napunta tayo sa Anyway, no? Lumalabas kasi yung passion ko about yung anti-corporation ako eh. Saka pro-masa talaga ako eh. Okay? Hate na hate ko talaga yung mga manggagamit. Saka yung mga corrupt. Okay? Saka yung mga addictos. Tangina nyo. sorry. Anyway, so yon. I'm gonna watch out this one. ABS. I will not buy anymore kasi naka 40% na siya. Ang maximum na iaakit ng stocks bago ma-red flag is 50%. Para 50% na yan, suspended ang trading sa stock market. Okay? So, bibili ka, so you only have 10% to go. Which is, alam mo kung bakit hindi na mangyari yun. Bumaksak na, oh. Ang high niya, 746. Nag-correct. Ibig sabihin, yung bumili kayo ng umaga, nagbibenta na rin ngayon. Kumita na sila ng 20%. Masama pa ba yun? Hindi ka naglabas ng pera? Kumita ka ng 20%. Di ba? So, yan yung mga yon. You have to watch out also. Pag sobrang taas, siyempre meron nagpa-profit, nagpa-profit gaining. Naniningil na ng profit. So, kumita sila 20%, katulad ko. Mababaw kaligaya ko eh. 10-20 lang ako, okay na, ayoko na. And umaakit pa pala. Katulad ng dito. Binitawan ko at 165. Ngayon, 2 piso na. Siyempre, every time tumataas yun, para ako sinasaksak. Imagine mo, 50,000 shares. Umakit ng piso, di kumita sana ako ng 50,000 pesos. Saan mo pupulutin yun? Okay? So, I think that's it for now. Paano ko papatay itong letching recording? Yan, stop video.